Sa unang pagkakataon, ipapakita ko sa inyo ang aking ginagawa tuwing linggo. Alas 7 pa lang ng umaga ay papunta na ako sa simbahan bago pa magsimula ang misa. Pagkatapos ng misa ay diretso agad ako dito sa tinatawag na mission station. Maraming mga kabataan ang nauhubog at tinuturuan sa pananampalataya. Hindi lang sa mga kabataan, pati na rin sa mga matatanda. Ito ang tinatawag sa amin na SKK. Ginagawa po namin ito upang mas makilala ang ating Panginoong Hesukristo sa buhay natin. Pagkatapos nito ay may kaunti ring pagsasalu-saluhan. Good morning sa inyo lahat. So, after po nating galing misa, mass or ano po, ayan. Ito po yung ginagawa po natin tuwing linggo. At mamaya ay ng hapon ay pupunta tayo sa isang mahalagang apologetics ng Bible Seminar. Ito po yung mission station na ginagawa po natin every Sunday. Ayan. Hello my friend, what's up? Okay lang daw, okay lang daw. Ayan, Sunday routine natin tuwing linggo. So sabi ng lahat, unahin na muna ang Panginoon bago ang lahat. Kahit sa tuwing Sunday, pwede pong gawin natin. So, yung simbahan po, idinisenyo po, hindi po para sa mga banal. Naparito po si Jesus para sa ating mga makasalanan. We are all sinners. Makasalanan tayong lahat. Nobody's perfect upon this earth. Walang perfecto. Kahit ako, makasalanan. Lahat tayo. Kaya nga, may simbahan parang ano yan, doktor yung si Jesus Christ. Kumbaga, yan, punta pa tayo doon sa may mga sakit at bibisitahin po natin. Pagkatapos nito ay bibisita tayo sa mga may sakit. Hi, good morning. Morning po. Ayan. Kahit na may mga sakit, ay nangangailangan din sila ng pagkalinga ng ating Panginoong Hesus. Hindi ko na mapakita pa isa-isa ang ating pinuntahan na may mga sakit dahil nga sa dami nito. Ating sunod na bibisitahin ang isang dating nagtatrabaho sa isang electric cooperative o tinatawag sa amin dito, Casureco 2. Siya ay naaksidente noong 27 anyos habang ginagawa niya ang isang sirang poste at ito ay aksidenteng natumbahan siya ng isang puno ng nyug at nabali ang kanyang spinal cord. Mahigit 40 years na ang nakakalipas at nandito na nga tayo sa kanyang bahay. Hi, good morning. Kamusta? 40 taon na siyang nakahiga sa kanyang higaan, pero kailanman hindi niya sinisi ang Panginoon sa nangyari sa kanya. Bagkus siya ay nagpapasalamat sa buhay na ibinigay sa kanya ng ating Panginoong Diyos. Pagdating ng hapon, tayo ay may pupuntahan na isang mahalagang lakad natin. Ang pag-aaral natin ng mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Sabi nga ng Panginoong Hesus, hindi tayo nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa kanyang bibig na kanyang namumutawi. Sa salita ng Diyos ay tayo ay mabubusog, hindi lang ang katawang lupa natin, pati na rin ang ating mga kaluluwa. Bagamat hindi man tayo perpekto, maging ako ay hindi rin perpekto. Ako'y nagkakasala din sa mata ng Diyos. Itong ginagawa natin ay para mas mapalapit tayo sa ating Panginoon upang maramdaman natin ang kanyang presensya. Ano man reliyon ang iyong kinabibilangan, ikaw man ay born again Christian,
Iglesia ni Cristo, Saksi ni Jehovah, or Mormons. Lahat tayo pantay-pantay sa mata ng Panginoong Diyos. Lahat tayo'y mahal na mahal niya, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Tayo ay magsisi sa ating mga nagawa, humingi ng tawad sa Kanya upang tayo'y mapatawad. Ang Kanyang awa ay walang hanggan, pati na rin ang Kanyang pagmamahal ay walang hanggan para sa ating lahat. At kahit tayo'y makasalanan, ay espesyal pa rin tayo sa mata ng Diyos. Kahit na maraming mga pagsubok ang dumating sa ating buhay, ay hindi tayo pinapabayaan. Alalahanin natin, hindi ka nag-iisa sa lungkot at puno ng makasalanan dito sa mundong ibabaw. Pinagmamasdan lamang tayo, bawat galaw natin, hindi tayo makakapagtago sa Kanya anumang sikreto sa ating mga puso. Ating ilahad sa Kanya ng buong puso at tapat, at Kanyang tutulungan tayo upang maresolba ang ating lahat ng mga problema. Alalahanin natin, kaibigan, hindi ka nag-iisa. Nandiyan ang Diyos para upang tayo'y alalayan sa anumang unos o bagyo na dumating sa ating buhay. Lagi tayong magpapasalamat sa Kanya araw-araw. Ang ating tunay na mga blessing ay hindi material na bagay. Ang tunay na blessing, buo ang ating pamilya, buhay tayo sa araw-araw, iniligtas tayo sa anumang mga aksidente, at nakapagsisi tayo sa ating makasalanan. Yan ang totoong blessing sa ating buhay. Gaya ng sinabi ko kanina, ako'y hindi banal, ako'y hindi perpekto, ako'y isa ring taong makasalanan. Ginagawa ko ito, nagsusumikap upang humingi ng tulong sa Kanya para baguhin tayong lahat. Kaya lumalapit tayo sa mga simbahan para hindi maging banal, kundi humihingi tayo ng kapatawaran, pagsisisi at pagpapasalamat sa Kanya dahil tayo ay Kanyang itinubos. Andito na po tayo sa mini hall kung saan po tayo magsiseminar ang ating Bible seminar tuwing linggo dito po sa small hall ng Basilica. At tayo papasok na dito sa loob ng isang kwarto upang magsimula na ang isang Bible seminar. Ugaliin natin magbasa ng Biblia para makita natin ang Panginoong Diyos at makausap natin sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Ito ang ating routine natin every Sunday. At sa umaga, makikita nila yung mga flakes, yung man. At saka yun, iniligay nila sa lalagyan at ipinasok din doon sa mga kalingap, ayan po yung Sunday routine po natin every Sunday. So, andito tayo sa Landigpad, Naga. Okay, sa Landigpad, Naga. At dito nga po tayo mag-i-edit ng ating videos po kanina. So, ayan po yung pagkagising mo ng umaga hanggang maghapon. Iyan po yung ginagawa ko po pag Sunday. So, after editing po natin, ay punta po tayo dun sa bahay nila, J. Brad. At siyempre, bisita din tayo doon. So, pagka ordinary time, pagka meron pong time po ako, nagbablog din po ako at the same time. And then po, pag Monday to Friday, ay tayo ay nasa sentro ng Naga. So, mga nilalako po natin, yung mga paninda po natin. At doon po tayo kumukuha ng anong tawag niyang pangsumpay buhay. Yung sumpay buhay, ang dugtong buhay. So, ayan po si Kalinga Prab, si Ate Edna at si Kuya Bal. Ayan. Patuloy po nating suportahan po si Kuya Bal, Ate Edna at Kalinga Prab. Maraming salamat po at shout out po sa ating mga kasamahan. J. Brad TV, Kalampitos TV, Gabsera, Nathan, at sa lahat-lahat po, si Kaagapay, Joey the Great, and then po sa lahat po mga supporter po natin, Ate Minnie, Ate Helen, and then Tita Cora, Tito Clim, si Tita Mel, yan, shoutout po Tita Mel. Ayan, maraming salamat po sa lahat mga nanonood po sa ating programa dito po sa Sagap TV. Pagpalain po kayo ng Panginoon and God bless you all. Yan po ang Team Kalinga sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang.
Maraming salamat po and God bless you po. God bless po sa lahat at mag-i-edit na po tayo.